Ang hirap sa atin. Kung mo itinuro ng Katoliko kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik. Hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo mga kayuti sa ating regular po na episode and I'm very happy to once again be seeing you. Sana po ay nasa mabuti po kayong kaligayan. Maraming salamat po sa mga nanonood habang nagbabiyahe. Yan, ang iba nasa sasakyan, maraming salamat po. Ang iba naman ngayong gabi ay kumakain with your family or kung kayo man ay mag-isa ngayon o ako po ang inyong kasama. Tayo po ay manonood ng mga debate videos, mga religious videos. But for this episode, of course, ito po ay suggested pa rin po mula po sa ating FB Messenger. Kaya kung meron po kayong mga request, feel free po na mag-send po kayo sa atin pong FB page, Usap-Usap University. Ayan, pwede po kayo mag-send ng mga link, including this one. Pero ito po ay ginawa ng staff natin, is na-compile na po, ito po ay compilation ng mga itanong mo kay Soriano episodes at iba pang mga, kumbaga, snippets sa discussion ni Brother Eli patungkol sa prayer. Ayan, kung natatandaan nyo po mga ka-U3, the last time po, ay pinag-usapan natin yung aral sa dila. And then, na-mention nga po doon ni Brother Eli kung bakit ang ilan sa mga prayers natin ay hindi napapakinggan ng Diyos. Ayan. Ano ba ang prayer? Ano ang tamang pananalangin? Is it okay to be repeated? You know, something like that mga ka-U3. So, sa akin pong background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. At lagi ko po itong sinasabi, paalala po, hindi ako kaanib ng MCGI at hindi rin po ako kaanib ng relihiyon po na may mention po dito sa atin po mga videos. Ako ay isang fair reactor lamang po. Kaya sana po maintindihan nyo na posible po na mag-disagree ako, posible rin po na mag-agree ako sa mga punto na akin po napapakinggan. So kung lahat po ay ready na, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Ano po ang kahulugan ng panalangin ayon sa Biblia? 4:6 ng Filipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayon, ang panalangin pala, paghiling na may pagpapasalamat. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yung mga ikinababalisa mo, problema mo, kailangan mo, mga kung ano-anong mga salimuot na bagay sa buhay. Huwag kayong mabalisa, sabi ng Panginoon Kristo, ito pala ang gamot sa balisa. Hindi po pala ang gamot sa balisa yung antidepressive o depression. Ang gamot pala sa balisa, panalangin. Tingnan ninyo, na-depression tao, inom ng antidepressant, sumobra, nanigas. Overdose. Merong singer, merong artist, mga sikat, nadidepress, merong mga bagay na kailangan sa buhay, hindi niya makuha. Ayun, marami naman siyang pera, di niya naman makita yung kapayapaan. Anong ginawa? Nag-turn on sa antidepressant, uminom ng antidepressant, nasobrahan, patay. Ano po ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin po pala, paghiling sa Diyos. Hindi natin siya kukwentuhan. Mananalangin tayo sa Diyos. Hindi tayo mananalangin kay Maria. Hindi po. Hindi tayo mananalangin kay Pedro o kaya kay Tiago o kaya kay Santiago. Hindi tayo mananalangin kay Santo Tomas. Hindi ron. Mananalangin tayo sa Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo,
manalangin kayo ng ganito. Ama namin, hindi, Ginong Maria, puno ka ng grasya. Hindi po yun eh. Okay, before we continue mga ka-U3, so meron na po tayong past po na episode, isang mahaba na discussion ni Brother Eli patungkol nga sa pananalangin. So sana po ay mapanood nyo rin po yun. Pero yun nga, na-mention nga rito, no, sa naging reference din po kasi ni Brother Eli yung Matthew 6:9. At sinabi niya nga po na pray in this way. Hindi po sinabi na this is what you should pray. No, katulad po ng ginagawa natin sa the Lord's Prayer, yung Our Father. Ang panalangin, paghiling sa Diyos. Huwag kayong mabalisa, pambayad sa Utang. kuryente. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. O di ba maliwanag yan? Ang panalangin sa Diyos. Anyway, I'm very concerned, however, yung na-mention po ni Brother Eli kanina patungkol sa antidepressant drugs. So, I think yung operative word doon na na-mention niya is sobra. Pero I don't think na it's right to say na talagang totally hindi pwedeng mag-take ng antidepressant drugs. Kasi parang sinasabi ni Brother Eli na the only treatment for worrying is prayer. I get that. But worrying and being depressed, it's not the same eh. Especially po sa atin po mga psychologists po ng mga viewers, aware po kayo niyan na may mga nangyayari po sa ating utak na mga chemical imbalances po na nangyayari sa utak mismo ng tao. So physiological po yan, So hindi lang po yan na kumbaga parang state of mind. So worrying is one thing, but yung pagiging depressed po ay isang clinical po talaga na diagnosis at nangangailangan syempre ng gamot. So I hope Brother Eli was not advocating here na totally wag mag-take ng antidepressants mga ka-U3. So I'm not sure if Brother Eli believes in mental health disorders because I do. And that is what, science would often tell us. At talaga pong nagkakaiba-iba po yung ating chemical makeup po ng ating mga brain at times. And it could be due to, kumbaga, nature or nurture. Nagpapakita po yung mga symptoms po ng pagiging depressive. For others, ang iba naman is left untreated. So yan po ang medical po natin na perspective dyan. Hindi po dapat na iwalang bahala ang actual po ng mga diagnosis. But anyway, going back, I think though the point of Brother El here is showing na instead of being worried, instead of, kumbaga in English, sulking sa mga kahirapan na ating na-experience, mas dapat po na we turn to God and we have to use prayer in helping us survive. So, sinasabi ni Brother Elling, as to the nature of a prayer, it is wishing plus having a grateful heart, kumbaga. At sabi ni Brother Elling, hindi yan pagkikwento, katulad ng iba. Ano po ba ang tamang paraan ng pagdarasal para dinggin ng Diyos? Yung tamang paraan ng pagdadasal, may tatamaan na naman tayo dyan. Alam mo yan, tumatama talaga yan eh. Ito ang tamang pagdadasal. Sa 6:7 ni Mateo, basa. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Manalangin kayo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Period. Siya na. Tama ba, Sis Luz? Apo. Mata nyo. Sabi, sa pananalangin nyo, huwag nyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. Do not use vain repetitions. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ng mga pagano, ng mga walang malay sa aral. Sapagkat akala nila sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila.
Huwag kayong magsisigaya sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong Ama ang lahat ng mga bagay na inyong kinakailangan sa Kanya bago nyo pahingin sa Kanya. Kaya, magsidalangin kayo ng ganito. Our Father, which art in heaven. Kita mo? Ganito ang panalangin nyo. Binigyan tayo ng example. Hindi naman sinabi, ipanalangin ninyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Dahil ang Diyos hindi naman makulit, hindi naman tanga, hindi naman bobo. Hindi mo pa nga binubukas, alam niya na. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Nasa Biblia na nga, wag mong ulit-ulitin, inuulit-ulit mo pa. Yun ang sabi, panalangin eh. Ha? Huwag niyong gagawin yung walang kabuluhan paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Kung mananalangin kayo, ganito, Ama namin, nasa langit ka. Kanino ka mananalangin? Kay Maria? Hindi! Walang mababasa sa Biblia may Kristiyanong nanalangin kay Maria kahit isa. Wala niyan. Sa Ama. Wala niyan. Kanino mananalangin? Ama. Mananalangin sa Diyos! Sa Diyos! Basa! 4:6 ng Pilipos. Basa. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos! Saan? Oh, ayaw nyo ba ng totoo? Bakit galit na galit sa akin yung matanda? Ayaw niya kasi ng totoo. Kung makatotohanan tayong mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel. Manalangin tayo sa Diyos. Yun ang sabi ng Diyos. Ang hirap sa atin. Kung mo itinuro ng Katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik. Hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. Sinabi na nga eh. Manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Nako, ayaw ng totoo nung iba. Nasa Biblia to eh. Bibliang Katoliko naman ang binabasa namin. O, di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Tanungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa'yo ng pari mo. Di ba ganun yun? O kayo, bumalikwas tayo mga kababayang Pilipino. Walang kwenta yung, Ginoong Maria, biro mo, babae, ginawa mong Ginoo. Saan mo nakitang grammar yun? Gumising kayo, mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy praili pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy praili. Patapos na yung panahon ng mga garoti, ng mga Kastilang, mga Katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga plastic. Manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Manalangin tayo. Huwag ulit-ulit. Huwag ulit-ulit. Bawal. Bawal. Huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin. Sino tinatawag mo yung Ama? Bingi ba siya? Hindi. Kaya kahit isang beses mo lang, sabihin, alam niya. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Tama ba o hindi? I believe above the storm. Kahit maingay, kahit may bagyo, may mga kidlat, above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Oh, narinig na pala, ba't uulitin mo?
Okay, mga kayuti, pasensya na po, Brother Eli, ha. Pero gusto ko pong malaman, dahil never po akong lumaki sa isang, kumbaga, Catholic po na household. And alam po natin, no, isa sa mga reliyon sa mundo na nagre-repeat ng kanilang prayer ay ang mga Katoliko. Gusto ko pong malaman sa mga viewers po natin ng mga Roman Catholics, ano po ba ang na-explain po sa inyo ng mga pare or ng mga religious leaders po ninyo? Bakit kinakailangan ulit-ulitin po ang panalangin? And actually, I mentioned it also sa ating po mga past na mga video episodes na kung saan yung mga pag-uulit po ay hindi po, kumbaga, uniquely Catholic. Sa iba pong mga relihiyon, iba pong mga paniniwala ay inuulit din po nila. Meron din po silang para mga beads. Ang iba, yung mga bilog na malilit. Kumbaga, yung each na bead would signify a particular prayer and then a particular na repetition. So, nakikita po natin yan sa Islam din po, kung di po ako nagkakamali, mga ka-U3. So, ano po ang logic? Bakit ganun? Siguro, in my mind, it shows your passion and devotion for someone. No? When you repeat something, it's like you are really showing na talagang bibigay ako ng oras at effort in showing to you that I really would want you to hear what I have to say. Parang ganun po siguro, ano? And Brother Eli is saying, and dito makikita mo rito yung passion ni Brother Eli. Ayan, lumalakas na yung kanyang boses. Tapos, what is interesting is, kung napansin nyo nga po kanina, tumataas yung kanyang emotion, talagang very passionate, and then kakanta ng I Believe. Pero yung point nga po ni Brother Eli is, we don't have to pray for others, no? Kasi ang ideya niyan sa Katoliko, hindi ako nagkakamali, is they were intercede for you, di ba po? Parang tagapamagitan, yung mga saints, si Mama Mary daw po. So when you pray to them, my understanding is, tutulungan kanila na mas maparating yung panalangin mo. Parang ganun po siguro, no? So Brother Eli is saying, na hindi, dapat diretso na. Wala nang, kumbaga, intercessions by others. So siguro, ano po ba, ang logic po ba ng sa Catholic faith is, parang delegation po siguro, ano? Na yung mga santo, representatives din ng Diyos para matulungan siya sa pag-answer ng mga prayers. Ganun po ba? So please comment below, mga kayuthi, what do you think about this? Alagay mo yung Diyos mo, makulit. Sasabihin pa. Marunong ba raw ako ng Grego? Kailangan pa ba Grego rito? Dali namang intindihin. Oh. Ang gabos na, basahin natin sa Bicol. Mataanin mong Grego rito, na Bicol ka. Bicol. Sa 7, Bicol. Alagad kun kamo namimibi, dai kamo magamit nin basang na pag-ulit-ulit na siring kan gibo ning mga hintil. Hulita, sinda, nagirisip na hihi. Nanyogon sinda, hulit sa kadakulan nin katataram. Tama? Tapos, daingani kamo umarog sa sainda, hulita ang saindong ama, nakakaisi na kan sa saindong mga kakulangan, bago nindo hagadon iyan sa iya. O, liwanag eh. Mamibi, ngani kamo nin siring, amanya mo na yaon ka sa langit, sasambahon ang ngaran mo. Tuloy, dumatong lugod ang kahadian mo, gibohon ang buot mo, digdi sa daga nin siring sa langit. Itao mo sa mo, ngunyan ang samong kakanon sa arawal daw. Asin ipatawad mo sa mo ang samong mga kasalan, siring na kamo nagpatawad sa mga may sala sa mo. Asin dai mo kami darahon sa sugot, kundi iligtas mo kami sa maraot. Hulita siya mo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, patin ang kamurawayan, sagkod no arin man. Out pa. Okay, tamo. O, paano nga? Kailangan ba Latin dyan? Kailangan ba dyan ng Grego, ang Hebreo? Di na. Naintindihan ng mga Bicolano yan. Ang mga Bicolano, matatalino. Matatalino. Alam niyo kung bakit? Kung hindi matatalino yan eh. 500 na ang Katoliko rito eh. 500 taon na. Kung hindi matatalino Bicolano, walang sasama sa akin. Wala naman ako sinasabing kasinungalingan, totoo lang sinasabi ko eh. Meron po bang guideline ng Bible na kung paano ma-lessen yung friction? Dahil minsan masakit talagang isipin na katulad ko, maliit yung anak ko. Bigyan kita ng guide, kapatid, ha? Huwag mong ipagsasabi. Atin-atin na lang.
Ito, bigyan kitang guide. Ang Diyos, gusto niya manalangin tayo, no? He commands us to pray. But He wants us to pray privately. It is an affair between yourself and your Your God. God. Bakit gusto niya privately? Kasi nakikinig si Satanas eh. Nagmamasid si Satanas. Kung nananalangin ka privately, walang maririnig si Satanas, hindi niya alam yung hinihingi mo sa Diyos, hindi niya alam yung balak mo. So wala siyang mailalagay na hindrance. Nakukuha mo punto ko? Sama po. Hindi naman kasi alam ni Satanas yung nandito eh. Ang nakakaalam nun, Diyos lang eh. 17:9 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat. We do not just pray for Oh, okay. Parang hindi naman nun. But anyway, so let's continue. God to receive us. We pray, and after praying, we start doing the work that God wants us to do. You see, even if you pray hardly all day, all night of your life, but you are stationary, you are stagnant as water, you do not move to follow God, then your prayers will be in vain. Let us read Matthew chapter 7, verse 7. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. It is the teaching of the Lord Jesus Christ. Ask. What do you mean when you ask? It is prayers. If you ask God, you ask God in prayers. Ask, and it shall be given you. How? Seek, and you shall find. You ask God, God, give me my daily bread. Oh, now, if you are going to stay in your room for all the day, who will give you your daily bread? Will the bread fall down from heaven? No. No. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. You pray first, then you seek, and then knock. So you have to employ action. You do not just pray. Pray, then act. Knock. See? That is what the Bible says. It is not sufficient just to pray. After praying, you act accordingly. Ask God, God, I want to have a house. Then, are you dreaming of a house coming from the clouds? Setting on the ground, and presto, you have your house. That's not the way. Ask God for a house because I want to live peacefully with my family. Give me a house, Father. After asking, go out and seek. What are you going to seek? Seek for money. Seek for opportunities. Seek for an employer. Go as far as Denmark. And after finding a job, save what you are earning. Go back to the Philippines and build a house. So God has given you a house by asking Him and by acting. You do not just ask. You do not just ask. It is not sufficient to ask God only Of course. because God wants us to work. He doesn't want us to be lazy or to be dependent on other people's work for ourselves. We must eat our own bread according to the Bible. So we ask, then we seek. And God will make us find what we look for. And if we knock, He will open the door for us. The door of opportunity. The door of a chance to live peacefully and honestly. And to lead a clean and a frugal life. It is God that will direct that. Ask and act. That is the teaching of the Bible. Ask and act. I always pray naman palagi po, lalo pag... Okay, before we continue there, ate, so gusto ko lang pong i-mention, I think yung sa sinabi nga po ni Brother Eli na there's no sense in praying without acting, and it kind of shows us mga ka-U3 yung will ng Diyos and how it is at
at least manifested. Kasi po, kung titinan po natin, is it the will of God if you will just lay around and do nothing? Kung talagang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay dahil sa pagkontrol ng Diyos. So, kontra po yun na sabihin po natin na kung gagawin mo lang is maging tamad, wala kang gagawin, and then you're asking for something to happen, even wala kang na-initiate na action, di ba po wala pong mangyayari. So, in short po, nagpapakita na merong importansya ang paggawa at ang sarili nating pag-iisip at desisyon na gumawa. Never niya na magiging will sa atin na walang gagawin mga ka-youth, di ba po? Kaya nga sinabi ni Brother Eli, so pray and then act. And dinagdagan pa, meron pang ang knock, di ba? So you have to earn your keep, kumbaga mga ka-youth. So let's continue here. Nandun ako sa mabibigat na kaso, sa mabibigat na problema yung mga tao. Always pray. Tama po ba yung ginagawa ko? Always pray. Opo, pero we do not pray when we are troubled only. Ang prayer po meron pong essence yung prayer 4:6 ng Pilipos, ganito po ang sabi ron. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yung panalangin, di po paghiling lang yon. May kasamang pagpapasalamat doon. May praising yon, merong pagkilala ng utang na loob sa Diyos. Kasi yung pasalamat po, yun lang ang maibibigay natin sa Diyos, yung magpasalamat tayo sa Kanya. 50:23 ng awit. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. Sabi sa Chinese, ang sabi, 凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。 ayun, pagka tayo natutong magpasalamat sa Diyos, bahagi po yun ng isang Kristiyanong pananampalataya, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi kung puro na lang pantao ginagawa natin, hindi nga kumpleto. Ganun po yun, kapatid. So, Brother Eli, tatanggapin niyo po ako kung mag-aaral po ako ng Bible. Ay, Tsaka mananalig po ako sa kanya. Wala po kaming Thank you po. hindi po kami namimili ng tao. Sabi nga ng Roma 2:11, pakilagay sa screen. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kahit nga ho yung bulag, kahit nga ho yung na-stroke na, kahit yung matanda nang wala namang magagawa na, hindi na rin pwedeng mag-abuloy, wala namang pera, tinatanggap namin Thank you po. Salamat po. Zambales, come in please. Mga kapatid na ayos para sa kanyang katanungan. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ito po ang aking katanungan. Kanina po nabasa natin sa Matthew 6:7 na alam ng Diyos ang pangailangan ng bawat isang tao. Ito po ang tanong ko. Bakit Kung pa? alam po ng Diyos ang pangailangan natin, yung mga gusto natin, bakit po kailangan pa nating manalangin o magdasal? Right. Bakit hindi na lamang ito naibigay sa atin? Yun lang po. Alam mo kapatid, hindi ka naman mananalangin sa Diyos para ibigay sa iyo yung kailangan mo. Hindi ganon. Kaya ka nananalangin sa Diyos para sa kanyang proteksyon, para magpasalamat, para ingatan ka niya. Pero yung kailangan mo, hindi mo na ipapanalangin yun. Alam niya yun Hindi na dapat yun bahagi pa ng panalangin yung kailangan mo. Basahin natin ang 6:33 ng Mateo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Magkaroon ka nung kailangan mo, hindi ka kailangan manalangin Ang kailangan mo, hanapin mo yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran. At yung kailangan mo, idadagdag niya na lang sa iyo yun. Kahit hindi mo hingin, bibigay niya yun O, tuloy natin, kapatid na Daniel. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kang mabalisa ukol sa araw ng bukas. Ano ba yung ikinababalisa ng mga tao? Ang kanilang kakainin, taas natin ng kaunti, kapatid na Daniel. 6:31. Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin?
O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi mo dapat ikabalisa. Alam ng Diyos na kailangan mo yung idaramitin, kakainin. Yung kailangan mo talaga, alam ng Diyos yun, even without praying for it. Pati nga yung hindi naniniwala sa Diyos, may nakakain at may naiinom eh. Yung mga ateista. O di ba? Ibig sabihin, yung kailangan, hindi na yun bahagi pa ng ating dapat na panalangin na ulit-ulitin mo pa lalo, lalo nang hindi dapat. Kasi kahit hindi mo hingin, pag sumusunod ka sa Diyos, ibibigay niya yung kailangan natin. Ngayon, ang pananalangin na ginagawa natin, yung ating mga kabalisahan, mga problema sa buhay, para sa proteksyon ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Basahin natin ang Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tayong mga kahilingan sa Diyos, sa panalangin, bunga ng kabalisahan sa buhay. Sa buhay kasi marami kang ikinababalisa. Halimbawa, ikaw ay lalaki, pupunta ka sa trabaho, iiwanan mo yung asawa mo at mga anak. Minsan sa lugar nyo, mayroong mga taong masasama, may mga magnanakaw. Ikinababalisa mo yon. Kaya bago ka umalis, mananalangin ka, Panginoon, pakiingatan mo po ang aking asawa at ang aking mga anak, ang aking pamilya. Sana po'y proteksyonan mo sila laban sa masasamang tao. O kaya, halimbawa, sa inyong lugar, dikit-dikit ang bahay. Pag nagkasunog, maaaring masunog pati bahay mo. Nananalangin ka na, Panginoon, sana po, huwag magkakasunog sa amin. Pakipanalangin mo na pati yung mga katabi mong squatter, kaawa naman po. Nakakabalisa kasi yun Ganon din, marami pang bagay na ikinababalisa sa buhay. Halimbawa, sa trabaho mo, meron kang mga nakakasalubong na intriga. Mga kabalisahan sa buhay yan Yun ang mga ipinananalangin natin sa Diyos. Yung halimbawa, yung asawa mo ay nagdadalang tao, manganganak, hindi naman kaya basta-basta ng doktor halimbawa, dadalangin ka sa Diyos. Yung mga kabalisahan na yun, ang ipinananalangin natin. Pero yung kailangan mo, kahit hindi mo nga ipanalangin, bibigay ng Diyos yun. Lalo na, pagka uulit-ulitin mo pa, bigay mo ang pagkain sa amin araw-araw, bigay mo para bang gutom na gutom ka, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, ulit-ulit mo sinasabi, parang bingi yung Diyos, nakaka-offend sa Diyos yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Aris. Basahin natin yung sa Mateo 26:44. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Ganito yon, nandun sila sa hardin ng Getsemani. Iniwan ni Kristo isang itsyang bato ang mga apostol. Nahiwalay ang mga apostol sa kanya. Siya ay nandun sa isang itsyang bato, a stone straw. Nanalangin ng Panginoon Kristo. Sabi niya, Ama, kung pwede, lumagpas sa akin ang sarong ito. Yun lang naman ang hiling niya. Doon sa panalangin na wala siyang maraming niling. Maaari ba, Ama, lumampas ang sarong ito sa akin? Pero wag mangyari ang kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Tapos na siya manalangin. Yun lang ang sinabi niya. Hindi niya inulit-ulit Natapos niya na yun sa unang step. Naglakad siya papunta sa mga apostol. Kung mga 200 meters yun, siguro mga ilang minuto yun. Naglakad siya. Ating niya mga apostol, natutulog. Sinabi niya kay Pedro, di ba kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras man lang? Sabi niya. Sinabi niya ngayon, kayo magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, dadapwa at mahina ang laman. Muli siyang umalis. Iniwan niya uli mga apostol sa lugar nila. Balik na naman siya doon sa lugar kung saan siya nanalangin. Nagsabi siya, uli,
Ama, kung mangyayari, makalampas ito sa akin. Makalampas ito kung di ko inumin. Mangyari nawa ang iyong kalooban. E de, alis na naman siya. Balik siya uli doon sa mga apostol. Siya ay nagbalik na mulit, naratnan silang natutulog sapagkat nabibigatan ang kanilang mga mata. Madaling araw kasi yun. Ang nangyari, tuloy natin sa 44. Muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinasabi muli ang gayunding mga salita. Si Kristo may interval eh. Bakit nag-interval siya? Gusto niya lang ipakita sa Ama na nag-aalala siya pero gusto niyang mangyari kalooban ng Ama. Yun din panalangin na yun ang sinasabi niya. Hindi walang kabuluhan yun. It is life and death to Him. Hindi pananalitang walang kabuluhan yun. Inulit niya, hindi sa isang oras ng panalangin niya, inulit-ulit niya ng 3. Ito may interval eh. Nangangaral pa nga siya sa mga apostol sa bawat interval eh. Yan, ang punto ko ganito, kapatid, ano? Ito walang pilosopya ito eh. Sa 12:7 ng 2 Korinto. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Pero siyang nakita sa kanyang pagkatao, parang sugo ni Satanas na para siya i-humiliate, para wag siyang magpalalo ng labis dahil napakadakila ng pahayag na natanggap ni Pablo. He's one of the greatest of the apostles. Ang sabi niya sa 8, Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. yung palang pagkaalis nung kanyang kapintasan sa laman, 3 beses niyang ipinanalangin. Hindi sinabing 3 beses na sunod-sunod isang upuan, no? O isang luhuran, 3 beses na sunod-sunod na inuulit. 3 beses siyang nanalangin doon. Hindi niya binigay kung ilan ang interval. Pero yung okay. So, pasensya na po, Brother Eli. So, ang sinasabi po ni Brother Eli dito, na may interval yung ideya ng, at least dito sa Corinthians na na-mention, yung 3 times, may interval, kumbaga, hindi successive, ano po. Although, kung titinan po natin, as to, kumbaga, quantity-wise, yung isang prayer, isang upuan, na 3 sunod-sunod, 3 din yun, kumbaga, kung bibilangin mo, kung susumahin. And then, yung isa naman na prayer na merong interval, so, 3 din naman yun, pero hindi nga lang successive, ano po, according kay Brother Eli, meron din pong interval. So, would there be any difference kung meron pong successiveness at saka meron ding interval ba nga kayo 3? I think Brother Eli is saying that there is. I think it just shows to you, both of these situations show to you that this is something very important for the person, di ba po? Na-mention nga ni Brother Eli, yung pag-pray nga ni Jesus doon sa Gethsemane is a life or death situation, no? Kaya, hindi lang one time, may interval man, pero hindi isang beses lang na nasabi. Siguro because we're human. When we wanted something to, kumbaga, to get our point across, we have to say it a couple of times. Kaya nga meron tayong tinatawag na reiteration. Because both situations would really tell us na yung tao na nagsasambit ng panalangin na ito ay mayroon talagang great need for it to be done sa kanyang buhay. Posible nga, baka quote-unquote desperado na, kaya nga po nauulit yung kanyang hinaing, mga kayo 3. Mateo, binigay ang interval. Lalakad, lalayo sa mga apostol, nanalangin, babalik uli, lalakad, tapos mamayang konti, nakita tulog na naman, tulog din lang naman kayo, balik siya uli doon, nanalangin siya, walang nakalagay na oras, ano? Maaaring magdamag nangyari yon. 3 beses siyang nanalangin ng gayon ding salita. Ngayon, si Pablo rin ganon, nananalangin siya ng gayon at gayon din. Pero hindi sa isang upuan. 2 Timoteo. Pakinggan niyo ang 1 at versikulo 3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Sa pagmamahal ni Pablo kay Timoteo, walang patid na kita'y pinananalangin araw at gabi. Ulit-ulit yung panalangin ni Pablo na yon. Pero araw at gabi yun.
Hindi sa isang upuan Panginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Panginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Wala namang ganun. Ang masasabi ko, ganito, yung nanalangin ka, hindi naman sa isang bulto sinabi na inulit-ulit mo. May mga pagitan, gaya ni Pablo. Gabit araw, pinananalangin niya si Timoteo. Gaya rin ni Pablo na nanalangin ng 3 beses dahil doon sa kanyang tinik sa laman. Hindi naman bawal ni Kristo yung maulit ang panalangin. Pero sabi niya, huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Na ulit-ulitin mo sa isang tiempo, pahahabain mo ng mahabang-mahaba. Si Kristo, 3 ulit na nanalangin, na yun ang ipinananalangin, hindi nga mahaba baka wala 1 minuto yun kung mangyayari ay lumagpas sa akin ng sarong ito. Ngunit huwag ang ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Wala pang 1 minuto. Hindi mahaba, tapos lakad siya. Punta siya doon sa mga apostol, natutulog, ginising. Ano ba kayo? Hindi ba kayo makakapagpuyat sa akin kahit 1 oras? Magsipagpuyat kayo't manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, dapat mahina ang laman. Ngayon, patapos niya sabihin niyo, lakad siya uli doon. Hindi nga sinasabi kung ang paglakad niya dahan-dahan lumakad siya mabilis hindi mo alam ang pagitang oras. Nanalangin siya uli nung ganun ding panalangin. Mamaya konti, balik uli sa mga apostol. Yan nangyayari yan sa magdamag Nangyari yan nung magdamag na yun Kasi nung mag-uumaga na, dumating na yung mga sundalo para siya hulihin. Doon na nga nanaga si Pedro Panahon na yun, hindi na inaantok si Pedro. Nanaga na Pero may inaantok na nanaga. Magkaiba ng tiyempo yun. Ang punto ko, kapatid, naulit-ulit man yon sa hindi sa isang pagkakataon. Gaya ng panalangin ni Pablo kay Timoteo, hindi sa isang pagkakataon. Maraming dahilan para wag agad ibigay ng Diyos ang hinihiling ng isang tao. At isa pa, kumporme yon sa taong humihiling. Baka ang humihiling ay isang taong wala sa kondisyon ng Diyos. Hindi nga nakikinig ang Diyos sa panalangin pag wala ka sa kondisyon. Ang sabi doon sa Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 8, Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Pagka ang nananalangin ay matuwid, nalulugod ang Diyos. At pagka matuwid ang nananalangin, ibibigay ng Diyos ang kanyang hinihiling. Nasa 5:14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Dinidinig ng Diyos pagka ang isang tao hihiling at ang humihiling ay matuwid. Ang dalangin ng matuwid, kanyang kaluguran yon. Kaya meron tayong assurance, sabi ni Juan, ito ang ating pagkakatiwala sa Kanya. Ibig sabihin, ito yung ating assurance na kung tayo hihingi ayon sa Kanyang kalooban, didinigin niya tayo. Ngayon, kung ang humihiling naman ay isang taong hindi matuwid, gumagawa ng masama, ano ang sabi ng Biblia tungkol doon? Sa unang Pedro 3:10, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing.
Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ang payo sa tao, maging matuwid, gumawa ng katwiran, gumawa ng kabutihan, igilan ang dila sa masama para wag magsalita ng daya. Kasi yung dila ang ating ginagamit sa pananalangin Yep. Ang ating bibig. Kahit anong gawin mong pananalangin, pagka ginagawa mo mali, masama, tinasadya mong gumawa ng masama, hindi nakikinig ang Diyos kapatid. And gusto ko pong i-mention na yun nga po, yung ating past video episode, yung aral ng dila, yung importansya nga po, parang yung main point doon is, first, you cannot tame. No one can tame yung tongue. And then, sinasabi din po na hindi pwede na magmumula sa isang spring, kumbaga, matamis at say, mapait. Hindi pwede. So, there's a kind of consistency and purity na kinakailangang meron ka sa pananalangin, no, sa iyong dila, mga ka-U3. So, yun po yung na-mention din dito ni Brother Eli. So, let's continue. Ang Diyos hindi bingi. Ngayon, para wag niya nang pakinggan ang ginagawa ng Diyos, yung nasa 3:44 ng panaghoy. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Tatakip na lang ang Diyos ng sarili niya para wag niyang mapakinggan. Mabubuisit lang kasi siya pag ang nananalangin ay taong masama. Kaya sa isang talata ng Juan 9:31, ganito nakasulat. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ang taong matuwid, pinapakinggan. Pero yung masasama, hindi pinapakinggan ng Diyos yun. Ang punto, kung ang nananalangin masama, talaga hindi bibigay yun. Ngayon, pagpalagay mo ang nananalangin naman ay matuwid. Ano ang dahil? Ba't hindi agad ibinibigay ng Diyos o hindi talaga ibibigay ng Diyos? Basahin natin ang Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Diyos ay pag-ibig, kapatid. Pagka nakikita niya yung hinihingi mo, makakasama sa'yo, mapapasama ka. Gugugulin mo sa iyong kalayawan. Isang dahilan yon para wag ibigay ng Diyos ang hinihingi ng tao. Parang, halimbawa, isang bata, 3 taon, humihingi ng posporo. Kahit mag-iiyak yun, di mo bibigay ang posporo Baka magsunog yun Diba? O kaya, isang batang 4 na taon, humihingi ng blade. Yung pang-ahit mong blade. Kahit magpapalahaw yun ng iyak, hindi mo ibibigay, masusugatan yun Diba? Ganun ang Diyos. Ang Diyos kasi, kung ikakabuti mo, bibigay niya sa'yo. Pero pag ikasasama mo, kahit araw-araw mong hilingin, hindi niya bibigay sa'yo. Basahin natin ang Mateo, sa Kapitulo 7. Ganito ang ating mababasa sa 9. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Ang binibigay ng Diyos, mabuti lang. Di siya nagbibigay ng masama sa kanyang mga anak. Tayo nga tao ka lang, makasalanan ka pa. Pag humihingi yung anak mo, humingi ng tinapay, kung mabuti kang tao, may pagmamahal ka sa anak mo. Hindi naman humihingi ng tinapay, bigyan mo ng bato. O kaya humihingi ng isda, bigyan mo ng ahas. Masama yun. Hindi ganun ng magulang. Iparis mo na lang yung sarili mo sa magulang. Maintindihan mo ang Diyos. Kung minsan, merong hinihingi ang tao, hindi niya binibigay, kahit lingkod ka na niya, matuwid ka,
hindi niya binibigay kasi nakikita niya sa dako pa roon, pwede mong ikasama. Kaya hindi niya ibibigay. Meron pang isang dahilan kung bakit hindi niya ibinibigay dahil hindi pa napapanahon. Sa 7:21 ng Mateo, ganito po nakasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan po ang prerequisite. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Para tayo makatiyak, kailangan tiyak natin ang ginaganap natin kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos para sa asawa. Sabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong asawa, lalaki, gaya ng iyong sariling katawan. Huwag kang maging malupit sa asawa. Huwag kang maging mapait sa kanya. Magtapat ka sa kanya sa lahat ng araw ng buhay mo. Maraming mga batas ang Diyos sa mag-asawa. Babae, ganun din. Tapos, yung sa anak, ganun din. Yung mga anak, aalagaan mo, tuturuan mo ng saway at aral ng Panginoon, 6:4 ng Efeso at 22:6 ng Kawikaan. Yung iyong kapitbahay, mamahalin mo, love your neighbor. Hindi ka magiging kaaway ng neighbor mo. Maraming aral ng Diyos na nababasa sa Biblia. Gaganapin mo yon, kapatid. Pag ginaganap mo yon, pag nanalangin ka, natutuwa ang Diyos sa'yo. Parang yung apo ko, pag tinawag ako nung apo ko, pag narinig ko na yung salitang kaka, sabi niya, kahit natutulog ako, nagigising ako. Pag narinig ko yung kaka, para bang yung boses nung mahal mong apo ay pumapasok hanggang sa kaloob-looban. Pag naglambing, hindi mo pwedeng tanggihan. Okay. Pag may Gusto ko lang pong i-mention mga ka-youth dun sa idea nga po na isa sa mga kumbaga hindrance sa ating mga panalangin ay na-mention nga ni Brother Eli, it's either first, we really are not doing the will of God. Di ba po? Kasi lagi po na-emphasize dun po sa prayers natin na ayon sa kalooban ng Diyos. So hindi posibleng mangyari yun dahil nga not according to the will. And then the other point na nasabi ni Brother Eli, maybe it's not yet the right time. Hindi pa yun yung tamang panahon na para nga ibigay yung mga needs mo o yung mga hinihiling mo. And then the other thing is, kumbaga, sa dako pa roon, ayan yung phrase kanina na if it could be dangerous for you, it could do something that would harm you in the future na hindi mo pa nakikita ngayon. So, posible din po na yung healing na yun ay hindi po mabigyan ng permiso ng Diyos. Pero gusto ko pong i-mention, dahil nga po, alam natin na napakarami pong mga dapat nating ganapin na kalooban ng Diyos. So, in a way, yung percentage po ba ng, kumbaga, success rate ng ating mga prayers, yung mga rightful na mga tao, would be quite less dahil marami po sa atin ay hindi po nakakasunod, no? At least hindi naman natin ma-expect na total talaga na ma-follow lahat-lahat. Pero paano po kaya yun? Kasi kunwari, ang isang ama na nananakit ng kanyang asawa, ang isang tao na hindi naging mabuting kapitbahay, for example. So dahil hindi niya ginawa yun, so ano ba yun? Totally na po ba na hindi papakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin, mga ka-U3? Ito medyo play on logic na lang po ito kasi nga po, alam po natin na napakahirap pong sundin ang kalooban ng Diyos. Unless, yung perspective po ninyo mga ka-U3 is hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. niling. Kahit nga masakit yung tuhod ko, halika, dali, takbo. Masakit yung tuhod ko, hatak-hatak ako Hindi bali na, kahit masakit na. Pagkamahal mo yung bata, Ganun ang Diyos, kapatid. Pagka sumusunod ka sa Kanya, pinakikinggan Kanya. Ano man ang iyong ipanalangin, pinapakinggan niya. Huwag ka lang hihingi ng masama. Pagka mabuti, bibigay niya. 5:14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Pinapakinggan ka pag humihingi ka ng bagay ayon sa Kanyang kalooban at gumaganap ka ng Kanyang kalooban. Kaya, mahal mo asawa mo, inaakay mo mga anak mo, mahal mo kapwa mo tao, mahal mo yung mga mahihirap, tinutulungan mo yung dapat tulungan,
Na yun ang ginagawa ng dating daan eh. Tinuturo ko sa mga kapatid dito eh. Yung tayong libreng eskwela, walang bayad ang eskwela natin hanggang kolehiyo. Pati uniforme, pati pagkain meron. Mga hindi makapag-aral, nakakapag-aral sa atin. Paano mo malalaman pinapakinggan ka ng Diyos? Gumawa ka ng lahat ng kabutihan sa kapwa. Nice. Pag humiling ka, hindi ka niya titiisin. Kahit medyo mabigat ang hiling mo, pagbibigyan ka ng Diyos. Papakinggan ka niya. Okay mga ka-youthie, so dyan na naman po tayo nagtatapos sa ating episode. Oh, marami naman po magko-comment dyan sa baba. Bitin. Ayan. Hindi ko na po mauulit po lahat po ng aking mga observations, mga insights, pero yun nga po, ito po ay pagpapatuloy ng ating mga nabigyan na rin ng reaction sa past noon na merong aral sa panalangin, aral sa dila na related nga po rito. And for the next episode, for sure, we'll be featuring more about prayer siguro, ano, or aral ng dila. So maglalagay po ako dyan sa atin pong community post natin kung ano po yung gugustuhin ninyo na maging immediately na kasunod na episode. Aral sa dila na mas mahaba na Bible study po yata, or still more about prayer siguro, ano. So anyway, isa lang pong bagay na gusto ko pong itanong. So syempre po, na-mention na natin yung patungkol sa prayer, panalangin, what is prayer, it should not be repetitive. Ano po, na-mention ko rin yung patungkol sa interval. Pero interestingly, nakita ko po kanina sa yung pangalan po ni Brother Eli, ang nakasulat po doon is Overall Servant MCGI. Curious po ako mga ka-U3 dahil alam ko po nung sa yung past video natin, ang pagkaka-refer kay Brother Eli is presiding minister ng actually doon ang dating daan pa nga ang nakasulat. So gusto ko pong malaman bakit merong shift sa pagtawag kay Brother Eli from overall servant kumpara sa presiding minister. Like, does it mean na overall servant din po ba si Brother Daniel Razon, mga ka-youthie? It could be a small thing, but it's something that I have noticed, mga ka-youthie. But in general, the compilation that we had is patungkol po sa panalangin at bakit. Kumbaga, hindi lamang exclusively for supplication yung pinipray natin na yung mga needs natin. Dahil sinasabi ni Brother Eli, God knows already what we need. So we have to focus, I think, on those things that we wish that could happen to us, maybe to protect us sa ating well-being at iba pang mga bagay na kinakailangan natin. Pero it's not exclusively na paghingi lamang ng mga needs natin, mga ka-youthie. Ano po, gusto ko din po i-mention yung operative word doon po sa repetition. Dahil ang na-mention po doon sa verse kanina na napansin ko po is dapat walang kabuluhan na paulit-ulit. So in short, you just are not saying things over and over without meaning it. Ano po? So yun po siguro. Kasi meron din nga naman pong logic kung bakit we fervently pray dahil it's an expression, I think yung expression ng pagiging human, you know, that these things that are happening, it's beyond our control. Thus, we have to be more fervent and more passionate. Siguro iba humahagulgul pa o umiiyak pa while they pray. It's because it shows to us how dependent we are to a higher being, mga ka-youthie. So anyway, ayan, dyan po nagtatapos ang ating episode. So what can you say about it? So please comment below, mga ka-youthie, ano pong mga observations ninyo, even sa mga na-mention po ni Brother Eli, anong nagustuhan yung punto o mga verses. So let us make it interactive, and if you like these kinds of contents, you already know what to do. You can check this video here. You can also have this playlist over here. Oy, kung baguhan ka pa ha, mag-click ka ng subscribe kung nagustuhan niyo yung ating mga episodes dito. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!